Manager ng Dinagat Island. Live ho kayo sa RMNDZ XL Manila. Good afternoon, sir. Lourdes. Ay, sir, i-correct nyo, Honefords. You can call me Owen po so that it would be easier Okay, my God. to pronounce. Different name, napaka-rare ng inyong pong pangalan. Thank you. Sir Owen, ano pong pinaka-latest na information na hawak po ninyo regarding po sa bumagsak na Cessna plane sa Dinagat Island? Alright po. Kahapon po, ma'am, ng 4:30 ay nag-demobilize na ang ating incident management team at ang search and retrieval team. Sa isinagawang search and retrieval kahapon, meron tayong mga nakuha na iba't ibang bahagi ng eroplano na nagkalasog-lasog na nung malalim na yung hinukay na lupa. Kasama din po doon na nahukay ay yung mga iba't ibang gamit ng mga individual na lula ng bumagsak na Cessna. At habang palalim ng palalim yung hinuhukay, nakakuha rin ng iba't ibang parte ng katawan ng tao. Specifically, pinaniwalaan parte ng katawan ng isang lalaki at babae dahil may buhok ng lalaki at buhok ng babae at iba pang mga katawan. Kaya naman, these remains ay kinuha ng SOCO at saka binaba na rin. Tapos kasi yung location kung saan bumagsak yung Cessna ay talagang napakalakas nung impact nung pagbagsak kasi nga yung eroplano ay natabunan ng lupa, dumiretso sa ilalim ng lupa at nagkalasog-lasog po. Yun po yung situation kahapon. Kaya naman nung makuha na yung mga ibang gamit tsaka yung ibang parte ng eroplano na kalasog-lasog na ay nag-demobilize ang ating incident management team. Kanina nga lamang ay merong mga taga-aviation na investigator ang pumunta dito sa Dinagat Island. They're currently still doing the investigation sa area. At yung lokal na pamahalaan din ng Tubacon ay nagsagawa ng novena mass sa mismong binagsakan ng eroplano po. Sir Owen, nagpapatuloy pa ho yung retrieval sa mga oras na ito? Sa mga oras na ito, ma'am, ay wala na po tayong search and retrieval. Then na-demobilize na po kahapon, 4:30 ng hapon po. Matapos na makuha na yung mga gamit at iba't ibang mga parte ng katawan ng tao. Confirm na ho yung mga sakay mismo na nakilala na ho ba? May initial information? Ilan ho sila? Yung sakay po, yung mga individual po na lulan ng Cessna, regarding with the information that we have, ay dalawang individual, isang piloto at isang architect po, galing Subic, papunta sanang Siargao. Oh, mag-asawa ho ba ito, sir? Sa nakuha nating impormasyon, ma'am, magkasintahan tong dalawang to. Okay. Wala nang hinahanap, dalawa lang talaga sila. Sa ngayon po, wala na pong hinahanap dahil tapos na po yung ating search and retrieval kahapon pa po. Dahil na rin sa meron na tayong nahukay na iba't ibang parte ng katawan ng tao. And nasa SOCO na po yun kung ano yung next step po. Kumusta yung lagay ng panahon nang mangyari po ito, Sir Owen? Noong April 8 po, ma'am, yung panahon dito sa Dinagat Islands ay okay naman. Hindi po malakas ang hangin at wala rin pong ulan. Honestly, yung panahon namin nung araw na yun ay mainit. Umulan nga lang nung second day na ng search and retrieval. Kaya medyo nahihirapan yung ating mga team dahil nga yung binagsakan ng eroplano, ma'am, ay bulubundukin. Napakahirap ng daan, masukal at saka magubat po yung daan. Yung pathway parang trail lang siya eh. And yung distance niya mula sa highway. Kasi nga dito sa May Navarro parang ano siya eh, parang siyang jungle area. 500 meter approximately or not more than or less than 500 meters papunta mismo sa terrain kung saan bumagsak yung Cessna. Tsaka napakahirap ng daan kasi nga napakadulas dahil na umulan kahapon. Yun yung isa sa mga challenges. Pero yung deployment din ng ating search and retrieval po ay hindi lang siya sa area kung saan bumagsak yung eroplano. Kasi we're also considering na baka sa wide radius din ng area ay baka may posible pa tayong ma-recover. But doon sa continue na sa pagpapatuloy na paghuhukay mismo doon
sa binagsakan ng Cessna ay doon na-recover ang iba't ibang mga gamit at saka iba't ibang parte ng katawan ng tao po. Okay. Base ho sa mga nakasaksi, Sir Owen, sa mga kababayan mo, anong nakita nila? Before na Yes, ma'am. Continue po. bago Ano po yun? bumagsak etong Cessna? Okay, sige po. Una po nun, ma'am, ay may nag-post sa Facebook mga 2 p.m. or 3 na merong isang parte ng debris ng eroplano. Tapos, we received information galing sa Civil Aviation Authority of the Philippines, yung paunang situational report nila, na meron daw ang isang Cessna RPC-2444 ang nawalan ng komunikasyon around 12:42 at 12:45 ng tanghali na papunta sanang Siargao. At ayon naman sa mga residente doon, kasi hindi naman marami yung bahay-bahay doon, kasi nga medyo mountainous area, ayon sa mga residente na nakarinig sila ng malakas na pagsabog. Mga alas 12 na, pasado alas 12 o alauna ng hapon, mga bandang 12:40 something or alauna. Nakarinig sila ng malakas na pagsabog. Tapos meron sila nakitang debris ng eroplano, hindi mismo doon sa area kung saan bumagsak. Kasi nga yung mga debris, ma'am, ay parang nagkalat sa lakas siguro ang impact ay napunta sa iba't ibang bahagi ng area. Kaya matapos silang marinig yung malakas na pagsabog, tapos may nakitang debris, nireport nila ito sa otoridad at agad naman nagsagawa ng search and rescue ang lokal na pamahalaan ng Tubahon. By 2 p.m. nakapag-deploy sila ng search and rescue, wala silang nakitang wreckage ng aircraft, pero by 4 p.m. doon nila nakita ang mismong lugar kung saan bumagsak nga yun at kinumpirma na may eroplanong bumagsak. At by 7 p.m., kinumpirma ng ating kapulisan, lokal na kapulisan ng Tubahon na yung bumagsak nga dahil nga nakita yung tail ng airplane, may numerong 2444. At saka yung nawalang eroplano na ayon sa kaap ay yung RPC-244. Kaya konfirmado po na yung bumagsak ay yung mismong Cessna na yun po. Okay, so linawin. Yes, go ahead, sir. Dahil din po nakita yung aircraft mga 4 p.m. na, tapos napakahirap ng daan, kaya inuna muna yung makita yung daan papunta pa Quezon kasi gabi na rin. Kaya yung initial na paghukay, maraming nagsisirculate online din na mga videos dahil may mga tao ring nakikiusyoso doon sa lugar na yun. That night ay hindi pa verified na merong nakuhang katawan ng tao kasi nga meron ding mga remains ng mga parang chicken-like flesh. At ayon sa nakuha natin na information ay ang yung dalawang individual pala ay meron silang dala rin na duck meat. So by that night, hindi namin confirm na meron ng nakita kasi nga kasi chicken flesh-like siya. Tapos kinontinue yung search and retrieval kinaumagahan dahil malalim na rin yung gabi, tapos delikado yung lugar. Tapos nasa bulubundikin pa sa tuktok nito. Kaya nag-continue kahapon by 7 p.m. nag-deploy ng IMT, tsaka yung rescue ay hindi lang sa mismong binagsakan ng airplane, doon na rin sa iba't ibang bahagi para masiguro na baka may ma-retrieve pa sa iba't ibang bahagi at masiguro na baka meron ding napunta doon. Pero nung may nahukay na kahapon na merong iba't ibang parte ng katawan ng tao, doon na hinukay na talaga ng malalim yung mismong binagsakan ng aircraft po. Kasi po, kung makikita niyo po yung area talaga, parang hindi niyo akalain na doon bumagsak kasi nga para lang siyang natabunan ng lupa. Siguro ayon naman sa kaibigan ng dalawang individual na pumunta dito kahapon na nakisama sa amin sa pag-search and retrieval, ayon sa kanya, napakalakas talaga nung pagbulusok ng eroplano sa ganung sitwasyon. Dahil nga yung kaibigan niya rin na pumunta dito ay isang piloto rin. According to him, na napakalakas ng pagbulusok ng eroplano kasi nga pumunta talaga sa ilalim ng lupa yung aircraft po. May yung mga labi, no, naandyan pa ho ba sa dinagat ngayon? With that
Ma'am, wala pa akong na-receive na information within the day kasi nasa soko na po kahapon yun. Kung ano yung mga next step na gagawin. Oo, pa kasi nila. ang kinatatakot ko diyan, Sir Owen, no, baka may mga umakyat doon, kumuha ng mga alam mo yun, footages, alam mo, pasikat ba sa social media ngayon, ano? Kumalat kasi ito sa social media, so parang kahit sino na lang pwedeng kumuha ng video at baka Yes yung po. ibang mga parte ng CESNA iuwi, ibenta, alam mo yung ganun? That's why po kahapon ay nakipag-usap yung parang sa region ba yun ng Kaap na saan ba yung mga debris ng aeroplano. Nandun po sa area at kaya nga po sila pumunta dito yung mga investigation team ng Kaap ngayon po. Congratulations din sa inyong rescue team, ano, sa mabilis na pag-responde sa naturang trahedya. Twist lang ako ng konti kay Sir Owen, kumusta naman kayo ngayon sa usapin ng krisis sa enerhiya? Ay naku po, yan, yung krisis sa enerhiya. Alam niyo ma'am, talagang tumaas talaga yung gasolina. Kasi dito sa Dinagat Islands, I remember nung mga nakaraang siguro mga past 3 weeks, nag-start yun sa parang 75, tapos tumaas sa 80. At ngayon, kakagasto nga lang kahapon ay 99 pesos yung litro ng gasolina. Taas na, lalo na't isla pa yan. Isla po ito. Oo. Paano yung mga Pero produkto? May iba rin na parang may 100, siguro 103. Ganun po yung mga range, 99 to 103. Hindi ko lang alam sa diesel, pero sa pagkakaalam ko dito sa Dinagat Islands ay tumaas din yun. Oo. Yung Pero kahit nga yung presyo ng mga bigas, ma'am, ay tumaas na rin. yun nga, ano ang pag-monitor nyo sa probinsya, no? Na kumusta yung mga produkto, yung mga pangunahing pangailangan na inyong mga mamamayan? With that matter, ma'am, I think the best office to answer is the Department of Trade of Industry with that. Pero the only thing that I can share is the situation. Dagdag ko rin, Opo. dahil yung means of transportation namin dito sa Dinagat Islands papuntang Surigao City ay via seacraft naman, mga vessels. Yung fare dati ay 200, pero nadagdagan na siya ng 40 pesos. Naging 240 pesos na po yung regular na trip papuntang Surigao City. Okay, so lahat talaga. But in terms of yung parang pag-assess ng mga ano ba yung nakatutok, I think nasa siguro DTI o Yes. kung anumang opisina ang responsable. Wala. Pero yun lang. Oo. As a local, yun yung masishare ko regarding with the situation sa fuel. Wala bang bulong-bulungan kung maghahain ng state of calamity ang probinsya, sir? Sa ngayon po, ma'am, wala naman po. Kasi nakikita pa naman natin na siguro meron pang supply ng kuryente. At saka, dependent din kami. Dependent pa kung yung supply ay sapat pa ba, especially with sa national na level na nga ba yung kondisyon ng ating supply ng fuel dito sa ating Yung turismo ho dyan, kumusta? Yung turismo naman po ay okay naman po sa katunayan nung April base sa report ng department nung Holy Week pala base sa report ng Department of Tourism natin dito, nakita ko sa Facebook post nila ay marami yung mga turista na bumisita dito sa Dinagat Islands po. Kahit na ganun ay marami pa rin bumibisita at mga turista na dumadagsa sa Dinagat Island. Okay. Maraming salamat sa information, Sir Owen. Mabuhay kayo. Thank you sa panahon na napagbigyan niyo ho kami sa interview na ito. Thank you. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Maraming salamat din po. Good afternoon. Mga kasama, si Sir Owen